Hello, minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Mai, isang caregiver dito sa Japan. At dahil rest day ko ngayon, naisipan ko na lang mag-vlog. Kasi nga, trying hard tayo mag-vlog, diba? So, ayan, magpakahirap ka. Charot. Ay, nako, buhay. So, rest day ko ngayon, kaysa naman umikot-ikot ako sa labas dahil wala pa namang sahod. Hindi ako pwedeng umikot, diba? Baka makabasag ako ng itlog dahil wala akong ibabayad. So, mag-vlog na lang tayo, di ba? So, at ang naisipan ko nga i-vlog ay, ayan, maglinis ka ng bahay, maglaba. At ayan nga, tapos na akong maglaba. Ay, hindi pa pala ako tapos maglaba dyan, mga iha, mga inday. Naglalaba pa lang ako niyan. May nakasalang pa akong isa. Yung nakasampay na yan is katatapos ko lang laban. And then, may nakasalang pa ako dyan, umiikot pa siya. And then, habang umiikot yung nilalabang ko, edi syempre, naglilinis tayo ng bahay. So, yan ang gawain namin kapag rest day kami. Malinis yung bahay namin kasi maintain ang aming paglilinis. Pag rest day kami, naglilinis kami. Hindi ko na nga lang na video na nag-vacuum ako. Siyempre, kailangan mo na mag-vacuum bago ka maglampaso, diba? So, pero pag minsan, pag tinatamad ako, nilalampaso ko na lang siya para makuha yung mga buhok. Hindi na ako nagbabacuum. Pero dyan, sinipag ako yun. Nag-vacuum na ako. And then, punas-punas ng sahig para naman makintab. Hindi lang lagi yung mukha ko ang makintab, diba? Charot! So, ayan nga. Inubos ko yung oras ko sa paglilinis sa aking rest day kaysa naman mag-emo tayo, maglungkot-lungkutan sa araw ng rest day, ay maglinis na lang tayo ng bahay. 'Di ba? So pagkatapos kong maglinis, ay naglinis pa rin ako. Naglinis, naglaba. So yun ang gawain namin dito sa kapag rest day kaysa gumala ka ng gumala. At nakakatamad gumala mga inday ha. Kasi nga malamig. Pero spring na ngayon, pero mukha pa rin akong nilalamig, diba? So, ayun nga, kitang-kita, naka-medyas ako. Diba? Lamigin eh. Wala kayong magagawa. Ako yan. Diba? So, yan, habang naglilinis, naglalaba, wala lang. Wala na may kwento, ano? So, yan nga, magkwentuhan na lang tayo about paano ako nakarating dito sa Japan. Siyempre, nag-apply ako. Alam nga namang hindi ako mag-apply para makarating sa Japan. Hala. Saan pa ka ba? Charot lang po. Siyempre guys, kung gusto nyo mag-apply as caregiver dito sa Japan, unang-una, kailangan meron kayong JLPT or JFT. Yan yung mga Japanese level certificate mo. Kailangan may mga certificate kayo ng Japanese and then meron kayong prometric exam. Depende yan guys sa category or sa skills mo na a-apply sa Japan. At dahil caregiver ako, kailangan meron kang prometric ng caregiver. So, yan ang kailangan mong ipasa para makapag-apply ka as caregiver dito sa Japan. Yan ang pinakaunang required para mabigyan ka ng SSW na visa. Diba? Mabilis lang, hindi naman siya ganun kahirap. Okay lang siya. Yung prometric ng Kaigo, basta mag-aaral ka syempre, di ba? Alangan naman, paano ka papasa kung di ka nag-aral? Hala, saan ka pa, di ba? So, sa mga gusto pong mag-apply ng caregiver dito sa Japan, sa mga estudyante ko na naubos na ang stock ng Nihongo, mag-aaral ulit kayo, charot. So, kailangan nyong ipasa ang JFT. Maganda yung JFT kasi parang mas madali siya kaysa sa JLPT, pero hindi pa po ako nakapag-try. So, mag-take kayo ng JFT and then the prometric. Pag naipasa nyo po yun, marami pong agency na naghahanap ng caregiver ngayon dito sa Japan. Marami tayong agency dyan sa Pilipinas. So, ang nagpaalis po sa akin na agency ay Studio K. Ang dati ko pa rin pong agency. Bali, direct po kami dito sa aming company. Pero, syempre, kahit direct ka, kailangan meron pa rin mag-process na agency dyan sa Pilipinas. At Studio K po ang napili ng aming company dito sa Japan. Diba? Napakaswerte ko po dahil Studio K pa rin ang nag-ayos ng aking mga documents. For the second time, sila din po ang nagpaalis sa akin as housekeeping. Yung pangalawang alis ko po. So, yun lang guys. Kailangan nyo ng may JLPT or JFT and then the prometric exam. Depende sa inyong skills. And then, pwede na kayo mag-apply. Sa housekeeping naman, hindi na siya kailangan pag housekeeping. Pwede kayo mag-apply Studio K.
Yan, Studio K isa sa pinaka-legit na agency sa Pilipinas. Nagpapaalis po sila ng housekeeping papunta dito sa Japan. Kaya kung gusto niyo pong mag-apply ng housekeeping, mag-walk-in lang po kayo. At i-search niyo po sa FB yung Studio K, yung page nila sa FB. Kasi nagpo-post po si Ma'am Marge dyan kung kailan yung hiring, kung mayroon silang manpower pooling po. So para ma-update kayo, search niyo po sa Facebook. So yun nga, about naman sa trabaho namin dito sa Japan as caregiver, madali lang naman siya. Sa una mahirap. Siyempre sa una sobrang hirap ka, lalo na kapag wala ka naman talagang experience as caregiver sa Pilipinas. Kasi ako, wala naman talaga akong experience eh. Ang pinaka-experience ko is nag-OJT lang kami. After naming mag-aral ng caregiver, nag-OJT kami sa ospital, then sa bahay ni Maria, and then sa San Pablo, dun sa mga bata ang inalagaan namin. Pero dito kasi matanda inalagaan ko, so yung experience ko dyan is dun sa bahay ni Maria. Hindi ganun kahirap. Hindi kagaya pagdating dito, talagang nagulat ako. Siguro grabe yung unang araw ko dito guys, grabe. Bagsak yung katawan ko. Hindi ko na-expect na ganun kahirap yung trabaho. Kasi unang araw ko pa lang, isinalang na agad ako ng kapartner ko. Which is okay naman yun para sa akin. Kasi talagang nakuha ko agad. Yung unang araw, pinahandle na niya ako sa paano magpa-toilet ng alaga namin, paano siya dadalhin sa toilet, or yung halimbawa bedridden siya, paano mo siya papalitan ng diaper. So yun nung una, hindi ko talaga siya alam kasi sa Pilipinas naman hindi ko nagawa yan, nagpalit ng diaper eh. Tapos hindi ko na-experience yung dadalhin ko siya sa toilet, papasiaring ko siya. Dito nung pagdating ko, grabe, sabi ko lang, ang hirap. Sabi kong ganun, unang araw pa lang, parang gusto ko nang sumuko. Pero naisip ko yung mga utang ko sa Pilipinas. Hoy, hindi ka pwedeng sumuko. May utang ka sa Pilipinas na kailangan mong bayaran. So, yun na nga. Sa unang araw, tapos pagdating sa reporting, nagulat ako, guys. Grabe, puro kanji. Sabi ko na, mababalo yata ako dito. Para mas gusto ko nilang magkajiday ko dun sa housekeeping ko kasi hindi ko kailangan mag-report ng ganito, puro kanji. So talagang grabe yung unang araw ko. Parang sabi ko, gusto ko na yata umuwi ng Pilipinas. Hindi ko kaya yung trabaho. Pero inisip ko, sabi ko nga, hindi pwede para sa mga anak ko. Laban lang. So yung pangalawang araw, mahirap pa din. Syempre wala namang madaling trabaho. And then the third day, yun, unti-unti ko na siyang nakukuha. Kasi talagang unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, sinasalang na talaga ako ng kapartner ko na Japanese, which is talagang gusto ko naman siya kasi hindi na ako mahihirapan, di ba? Mas madali ko siyang mag-gets or magagawa ko agad siya. So, ayun nga, hanggang sa 1 linggo, 2 linggo, medyo, parang nakuha ko na siya na nagagawa ko na siya ng solo, binababayaan na ako nung kasama ko. Hindi niya na ako sinasamahan, hindi na niya ako tinitingnan kasi nakuha ko na yung trabaho, yung mga yarikata sa pag-aalaga, sa pagpapatoilet, sa pagpapaligo yan, tinuruan din kami sa pagpapaligo, sa pagpupunas lang ng katawan kapag hindi sila pwedeng maligo. So lahat yan tinuro sa amin at nakuha na namin siya. Madali na lang siya para sa amin ngayon. Kasi nga, napag-aralan na namin, nakuha na namin. Nung una, grabe guys, yung tipong nahahawakan ko pa yung poops ng alaga ko. Yung parang gusto sumabog ng suka ko. Sa Pilipinas nga guys, naaamoy ko pa lang kapag may nagto-toilet sa CR, parang maduduwal na ako. Yung tae nga ng pusa ng kapitbahay, di ba? Pero guys, nung tumagal na kami dito, kapag pala gusto mo at mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung ginagawa mo, wala lang, parang na lang sa iyo, easy na lang yun. Hindi mo na, kahit naiisip ko, kumakain ako, naiisip ko, wala na lang, parang, syempre, yun yung trabaho mo eh, at saka mahal mo yung ginagawa mo, 'di ba? Tapos, alam mo guys, mapapamahal ka dun sa mga alaga mo na matatanda. Makikita mo yung sitwasyon nila, 'di ba? Maiisip mo, kaya parang ang bigat na ganun na yung situation nila, pero dahil ikaw yung caregiver nila, parang alam mo guys, paparamdam mo sa kanila na mahalaga pa rin sila. Ay, ayan, inubo na ako. Parang gusto kong maiyak kasi
Pag nakikita ko kasi yung mga alaga namin, parang ang bigat sa dibdib. Na pagtanda mo, dadating din tayo sa part na ganito na aalagaan na lang din tayo. Alam mo yun, parang nakakadurog ng puso, pero yun yung reality na kailangan nating tanggapin. So, ang masasabi ko lang doon sa mga caregiver ang trabaho, mahalin natin yung mga alaga natin. Huwag natin silang itrato na parang isang parang isang basahan o isang gamit lang na kapag binabantayan mo, inaalagaan mo, pinagbabagsakan mo lang, yung parang, alam mo yung wala kang pagmamahal. Iparamdam din natin sa kanila yung last na ng araw nila dito sa mundo, yung oras nila, paramdaman nila na may nagmamahal sa kanila, na kahit hindi nila tayo kaano-ano, na inalaga natin sila. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. So, yun lamang guys for today's vlog. At sana may nag-enjoy sa aking mga pinagsasabi. Kung wala namang natuwa at mayroong naasar, nainis, ay skip na lang ang aking video. Pwede naman po. See you on my next vlog. Bye! And enjoy! Sa mga gusto mag-caregiver dyan sa Japan, go, go, go! God bless po. Bye!